Magandang araw sa iyo, ginigiliw kong mag-aaral sa ika-4 na baita. Ako si Teacher Karen, ang iyong magiging gabay sa aralin ngayon. Ilabas na ang iyong ballpen at module sa APP, Home Economics, ika-5 linggo na may pamagat na wastong paghihiwalay ng basura at atin na itong pag-aralan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na isasagawa ng tama ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Ang una nating gagawin ay ang subukin. Para sa unang gawain, narito ang panuto. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Sa bilang 1 hanggang 5, isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay wastong paraan ng paghihiwalay ng basura sa bahay at mali naman kung hindi. Unang bilang. Balutin ng diaryo ang mga basag na bote bago itapon sa tamang lalagyan upang hindi ito makasugat. Tama o mali? Pangalawang bilang. Huwag nang problemahin ang paghihiwalay ng mga basura kasi trabaho naman iyon ng mga basurero. Tama o mali? Ikatlong bilang. Ihiwalay ang hindi nabubulok sa mga basurang nabubulok. Tama o mali? Pang-apat na bilang. Ang mga basurang nabubulok tulad ng tuyong dahon at pinagtalupan ng gulay at prutas ay maaaring ilagay sa compost pit. Tama o mali? Ikalimang bilang. Sinusunog ang mga plastik at papel upang mabawasan ang mga basura. Tama o mali? Para sa letra B, punan ang patlang upang mabuo ang kaisipan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Patlang ko ang nakakalat na plastik at papel. A. Hahayaan. B. Pupulutin. C. Sisipain. D. Susunugin. Pangalawang bilang. Patlang ko ang pagtatapon ng mga kalat kahit saan. A. Iiwasan. B. Gagawin. C. Gagayahin. D. Susundin. Ikatlong bilang. Ugaliing patlang ang mga nabubulok at di nabubulok na basura sa tahanan. A. Iiwasan. B. Gagawin. C. Gagayahin. D. Susundin. Ikaapat na bilang. Ang mga basurang gaya ng papel, bote at lata ay patlang. A. Maaaring pagkakitaan o magamit muli. B. Maaaring sunugin at ilagay sa compost pit. C. Maaaring mabulok kasama ang mga dahon. D.
maaaring may baon sa lupa at gawing pataba. Ihinto muna ang video ng 5 minuto at sagutin mo ang bilang 6 hanggang 10 sa pahina 7 at 8 ng iyong module. Pagkatapos, i-play itong muli upang ipagpatuloy nating pag-aralan ang paghihiwalay ng basura. Iwasto na natin ang iyong mga sagot. Lagyan ng check kung ang iyong sagot ay tama at ikis naman kung mali. Para sa unang bilang, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, tama. 5, mali. 6, letra B. 7, letra C. 8, letra D. 9, letra A. 10, letra A. Nakakuha ka ba ng 9 o 10? Magaling! O huwag nang malungkot kapag mababa ang iyong nakuha. Ang module na ito ay pag-aaralan natin upang lalo mo pang matutunan ang wastong paghihiwalay ng basura. Sa tuklasin, anong kaya ang pinag-uusapan ng dalawang magkaibigan? Alamin natin sa pamamagitan ng pagbasa at pakikinig. Isang araw, bumisita si Lina sa kaibigan niyang si Bettina sa kanilang bahay. Natanaw ni Lina ang gabundok na basura sa harapan ng bahay ni na Bettina. Grabing basura naman yang nasa tapat ng bahay niyo, Bettina. Ang baho pa. Bakit hindi ninyo inilagay sa pinag-iipunan ng mga basura upang makolekta ng mga kumukuha? Hay! Napakalayo kasi ng pinagtatapunan ng mga basura. Nako! Ni hindi man lang ninyo pinaghiwa-hiwalay ang mga ito para madaling hakutin. Ay, ganun ba? Pwede mo ba akong tulungan upang paghiwalayin ang mga basura? Oo naman, tara, umpisahan na natin. Sige, kukuha lang ako ng mga lagayan para maihiwalay na natin ang mga basura. Yan, handa na ang mga lagayan. Itong mga basyong plastik at mga bote dapat magkakasama kasi pwede pa itong ibenta o pwedeng lagayan ng mga tanim. Pati itong mga papel, pwede rin itong ibenta. Tinatawag itong recyclables. Sige, at ang mga plastik naman, pagsama-samahin ko at ilagay sa iisang basurahan. O ayan, sa wakas, natapos din. Kung may basura ulit, ugaliin mong paghiwalayin na ito nang sa gayon magiging malinis ang iyong bakuran at makatutulong ka pa sa kalinisan ng kapaligiran. Oo, kaibigan. Salamat sa tulong mo. Simula ngayon, gagawin ko ang mga payo mo. Alam mo ba ang iba't ibang uri ng basura sa inyong bahay? Alam mo bang paghiwalayin ang mga ito? Ginagawa mo ba ito sa inyong bahay? Iba't iba ang uri ng mga basura. Dapat nating alamin ang mga uri nito upang malaman natin kung paano natin ikakategorya ang mga ito at para madali natin itong paghiwalayin. Ang unang uri ng mga basura ay ang mga nabubulok na basura. Ito ay ang mga basurang nabubulok. Ang mga sirang prutas, nabubulok na gulay, maliliit na kahoy, pinagbalatan ng prutas at gulay, mga tinik, tuyong dahon at mga damo ay ilan lamang sa mga halimbawa ng nabubulok na basura. Ito ay maaaring ipunin at ilagay sa compost pit upang maging pataba ng lupa. Ang pangalawang grupo ay ang mga di nabubulok na basura. Ito ay ang mga basurang matagal mabulok, gaya ng mask,
mga sandubag, wrapper ng mga candy at cookies, mga tela, napkins at iba pa. Ang pangatlong grupo ay ang mga nare-recycle na basura. Ito ay mga basurang maaari pang pakinabangan sa pamamagitan ng pagbebenta o paggamit nitong muli. Ang mga halimbawa ay mga plastic na lagayan, mga lata, papel, bote ay ilan lamang sa mga halimbawa nito. Isang halimbawa ng paggamit muli ay ang pagkuha sa mga ito upang gawing dekorasyon at upang tamnan ng mga bulaklak. Sagutan natin ang pagyamanin upang lalong madagdagan ang iyong kaalaman. Tukuyin kung saan dapat ilagay ang mga basura. Isulat kung ito ay sa nabubulok, di nabubulok, o nare-recycle. Una, styrofoam. Pangalawa, bote. Pangatlo, galon. Pang-apat, lata. Panglima, papel. 6, balat ng prutas. 7, tinik ng isda. 8, buto ng manok. 9, diapers. 10, plastic. Bago tayo pumunta sa pangalawang gawain, iwasto muna natin ang unang gawain. Para sa unang bilang, di nabubulok. Pangalawa, nare-recycle. Pangatlo, nare-recycle. Pang-apat, nare-recycle. Panglima, nare-recycle. 6, nabubulok. 7, nabubulok. 8, nabubulok. 9, di nabubulok. 10, nare-recycle. Bilangin kung ilan ang iyong nakuha. Kapag ikaw ay nakakuha ng 9 o 10, napakahusay mo. Kapag 6 hanggang 8 ang iyong nakuha, mahusay ka. Kapag ang nakuha mo naman ay 5, kailangang mas lalo mo pang pagbutihin ang pag-aaral. Ang pangalawang gawain ay tama o mali. Isulat ang tama kung wasto ang sinasabi ng pangungusap at mali naman kung hindi. Unang bilang, inilalagay sa compost pit ang mga tuyong dahon. Tama o mali? Pangalawang bilang, ipunin ang mga balat ng candy para gawing pataba. Tama o mali? Pangatlong bilang, ilagay ang mga lata sa nare-recycle. Tama o mali? Pang-apat na bilang, ibenta ang mga lumang diaryo. Tama o mali? Panglima, tamnan ng bulaklak ang malaking lata ng gatas. Tama o mali? Atin nang iwasto ang iyong mga sagot. Unang bilang, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, tama. Panglima, tama. Bilangin ulit kung ilan ang iyong nakuha. Kapag ikaw ay nakakuha ng 5, 100 ang iyong grado. Kapag 4,
80. Kapag 3 pababa, kailangang pagbutihin pa ang pag-aaral. Ngayong natapos mo na ang pagyamanin, ano ang iyong natutunan sa module na ito? Tandaan, ang paghihiwalay ng mga basurang nabubulok, di nabubulok, at pagre-recycle ng mga pwede pang gamitin o ibenta sa bahay ay nakatutulong upang mapanatiling malinis ang tahanan. Nakatutulong din tayo upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Para sa isagawa, may 2 gawain kang kailangang tapusin. Para sa gawain A, magtala ng 5 paraan kung paano mo inihihiwalay ang mga basura sa inyong tahanan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa letra B, i-pause muna ang video ng 15 minuto at sagutin mo ang mga tanong sa iyong module sa pahina 15. Ang guro ang magwawasto sa iyong mga sagot sa isagawa. Sabihin sa magulang o guardian na dalhin ang sagutang papel sa paaralan upang iwawasto ng guro. Subukin natin kung gaano kalawak ang iyong natutunan gamit ang module na ito. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Di nabubulok, waste segregation. Nabubulok, pag-recycle, compost pit. Para sa unang bilang, dito pwedeng ilagay ang mga nabubulok na basura upang maging pataba. Pangalawang bilang, diaper, styrofoam, at plastic bag ay mga halimbawa ng basurang ito. Pangatlong bilang, ito ay ang muling paggamit ng mga basura na pwede pang pakinabangan. Pang-apat na bilang, ito ang paghihiwalay ng mga basura upang maipatupad ang pagre-recycle ng mga bagay-bagay. Panglimang bilang, ang mga halimbawa ng basurang ito ay tuyong dahon, mga tirang pagkain at balat ng prutas at gulay. Para sa letra B, basahin at unawain ang mga tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ano ang iyong gagawin kapag nakita mong sama-sama ang nabubulok at di nabubulok na basura sa isang lagayan sa inyong bahay? A. Isumbong sa magulang. B. Dagdagan pa ng basura. C. Hiwalay ang lagayan nito. D. Hayaan na lamang ang mga ito. Pangalawang bilang, sinusunog ng iyong kapatid ang mga basura sa inyong bakuran. Ano ang iyong sasabihin? A. Sasabihin kung bawal magsunog dahil bawal ito. B. Sasabihin kung isusumbong ko siya sa mga pulis. C. Sasabihan kung sunugin niya ito sa kapitbahay. D. Sasabihan kung tama lang ang kanyang ginagawa. Pangatlong bilang, ikinalat ng mga aso ang mga pinaghiwa-hiwalay mong basura. Ano ang iyong gagawin? A. Pagpapaluin ang mga ito upang umalis. B. Iayos ang mga basura at ilagay sa mataas na lugar. C.
Ipunin at itapon sa bakod ng nagmamay-ari ng aso. D. Hayaan na lamang ito at kukunin ng mga nangongolekta. Pang-apat na bilang. Ang isa mong kakilala ay nagtatapon ng basura kahit hindi nila schedule. Ano ang iyong gagawin? A. Ibalik mo sa kanilang bahay ang mga basura. B. Huwag mong pansinin upang hindi mapagalitan. C. Isumbong sa kapitan ng barangay upang malaman nila ito. D. Gayahin din sila para mawala ang mga basura sa inyong bahay. Panglimang bilang. Ano ang maaari mong maitulong upang mabawasan ang mga basurang itinatapon? A. Gumamit ng mga recycled na bagay. B. Kumain sa mga fast food chain na gumagamit ng styro. C. Bumili ng maraming supot upang paglagyan ng maraming basura. D. Huwag sundin ang batas ukol sa paghihiwalay ng mga basura. Atin nang iwasto ang iyong mga sagot. Para sa unang bilang, nabubulok. Pangalawa, pag-recycle. Pangatlo, compost pit. Pang-apat, di nabubulok. Panglima, waste segregation. Para sa bilang 6, C. 7, C. 8, A. 9, A. 10, A. Kapag ang nakuha mo ay 9 o 10, ikaw ang pinakamahusay. Kapag ang nakuha mo ay 6 hanggang 8, mahusay ka. Kapag ang nakuha mo ay 5 pababa, muling panuorin ang video at nang maging mahusay sa paghihiwalay ng basura. Narito na tayo sa pinakahuling bahagi ng iyong module, ang karagdagang gawain. Sa gawaing ito, mag-recycle tayo. Mag-recycle ka ng isang bagay na patapon. Pumili ng isa sa mga nakatala sa ibaba ng iyong gagamitin. Pwedeng plastic bottles, newspaper o lumang papel, o kaya'y coil ng tissue. Narito ang mga dapat tandaan sa paggawa ng proyekto. Una, ang iyong proyekto ay dapat maganda at kaakit-akit. Pangalawa, ang iyong proyekto ay maaaring gamitin. Pangatlo, ang iyong proyekto ay mula sa patapong bagay. Huwag bumili ng bago. Pang-apat, maaaring gumamit ng pangkulay o anumang recycled na palamuti upang lalong gumanda ang output. 5. Ang proyektong ito ay gagawin sa tulong ng mga magulang o kung sino mang kasama sa bahay. 6. Ang proyektong ito ay ipapasa ng mga magulang o kung sino mang nasa bahay sa paaralan upang hindi ito mayupi o masira. Basahing mabuti ang rubrik sa paggawa dahil ito ang pagbabasihan sa pagbibigay ng puntos sa iyong proyekto. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway gabayan ka ng puong may kapal upang malayo sa anumang kapahamakan at sakit. Hanggang sa muli, paalam!